Hello guys, good morning. Welcome to my vlog. So, ngayong araw na ito mga ka-farm ay isi-share ko sa inyo kung gaano na kalaki yung tubo ng ating sa paligid yung hindi ang tumubo ang palay, kundi halos kahit wala ng ulan, maganda na yung panahon, ay lumaki ng palaki ang tubig ngayon sa Agusan del Sur or sa Agusan River. Dahil nung nakaraang siyam na araw ay halos gabi ang buhos ng ulan, halos magdamag. So kaya nandito ako ngayon, pinakita ko sa inyo yung paligid namin bago ako pumunta doon sa gilid ng Agusan River at ipakita ko sa inyo ang mga pangyayari ng doon na halos maraming mga rice farm ang apektado. So sa ngayon ay nandito pa ako sa aking palayan. So yan na ang sitwasyon ngayon or status sa aking palay, nasa stem elongation na. So by next week ay mag change na ito ng tawag dyan stage or status ang ating palay ngayon. Maging na to siya, panicle initiation or mag PI. So sa ngayon ang gagawin natin is pupunta tayo sa mga affected areas sa baha, kung saan halos mga rice farmer ay apektado. Hindi lang rice farmer, ay pati na yung mga corn farmer. Pero yung corn farmer ay halos na halos malapit na matapos sila mag-harvest. So ang apektado talaga ng sobra is yung mga rice farmer. So yun lang muna mga ka-farm, punta tayo doon mamaya pagkatapos kung mag-ikot dito sa aking area. So that's it muna. So going na ko sa patuloy kong plan na mag-vlog ngayon mga ka-farm, doon sa pupuntang may nadaanan lang akong karabaw. Parang iba yung niya, shape sa katawan, no? So nandito na tayo mga ka-farm, mga kapwa ko farmer, di ba? Makikita nyo ang kabuuan dito. Hindi to Agusan River. Dahil sa lumaki yung Agusan River, siya ang dahilan kung bakit naging lawa or malaking lake ang isang potential area sa rice and corn saka vegetable. So halos kawawa yung mga farmer dito mga ka-farm talaga. Grabe. So hindi lang yan ang apektado dito sa part 1 or sa side 1 sa sa Agusan River. Nandito pa tayo sa hindi pa tayo nakapunta doon sa unahan. So yan, katulad sa sinabi ko kanina mga ka-farm, hindi na masyado apektado yung area sa corn dahil kaka-harvest pa lang nila last month. So ang apektado sa ngayon ay yung mga nagtatanim na katulad namin, katulad ko, tapos na pero hindi naman siya maabot ng baha yung aking area, pero apektado pa rin dahil sa pag mas lalong lumaki to mga ka-farm, kasi yung mga daga doon pupunta rin sa aking area. So kawawa din ako, kahit hindi man maabot, madadamage pa rin, full damage pa rin yung area ko dahil yan sa daga. Grabe.
So sa unahan mga ka-farm, makikita nyo na yung lumaki na yung tubig. O tingnan nyo. Yan ang pinaka main sa Agusan River. So kung mas lalo pa madagdagan yan mga ka-farm, marami, at dito sa napwestuhan ko ay marami ng apektado. Posible sayang mga ka-farm. Makikita nyo yung mga affected areas. Lalo na doon pag pumunta tayo doon sa kabilang banda ay maraming apektado doon at halos mayroong 9 bugs na hybrid na nabahaan. So yan, ito yung sa paligid ko ay may gulay, sari-sari dito ang gulay, tapos sayang meron nang naabot na tawag dyan, atsal or bell pepper. Tingnan nyo, sayang di ba? Tapos dito sa banda sa likuran, posible apektado to. Kung lalaki pa ang tubig. So tingnan nyo. Pinaikot ko tong camera ko dahil upang makita nyo yung posible na maging epekto or madamage sa baha. Puntahan natin to sa baba mga ka-farm. Di ba malaking bunga? Sayang di ba? Imagine niyo, malaking gasto na to mga ka-farm. Gasto insecticide, fungicide. Iwan ko lang kung anong tinitira nilang tawag dyan, mga kontra insekto, kontra sakit, abono. So marami. At dito makikita natin yung nabahaan. May natumba sa sobra at lakas ng ulan. So dito manonotice talaga nyo na naabot na talaga legit. So yan, sayang. Diba? Grabe. Makikita nyo na lulubog na yung iba sa tubig. So, diba kawawa yung mga farmer pag ganito. Lalo na itong tinatawag na may nagsisimula ng hindi to, kung sakit man to mga ka-farm, ay apektado din ito sa lakas ng araw-araw yung ulan. Madali lang kasi to magkasakit yung bell pepper o yung atsal, lalo na dito. Kahit yung ito sana na area ay dahil ito ay tawag dyan slope areas, maganda siya, pero dahil sa sobrang ulan, halos araw-araw yung ulan, ay talaga hindi natin mapigilan yung pagkatumba, lalo na kung may hangin. Yun dito. So hindi lang ito ang posibleng maapektuhan kung lalaki pa ito mga ka-farm ang tubig. Dahil kung patuloy pa ang malakas na ulan, wala namang ulan dito sa banda sa aming barangay, pero doon sa ibabaw at sa malapit na barangay at probinsya dito sa amin ay palaging umuulan. Tapos kapag ito ay hindi huminto, talagang halos mauubos itong area dito mga ka-farm. Para magmisto lang dagat na. So dito tayo pupunta. Ito pa lang papunta pa lang ito sa dumaan lang at pinasilip ko lang sa inyo yung nadaanan ko.
Oh, dito banda. Sabi ng may-ari, itong ano na to, talong na to ay halos 10,000 plant ito. At sayang kasi kung maabot ng baha is nung nakaraan ng araw pa sila nag-harvest. So kung ito ay maabutan man kung sakali ng baha, kawawa talaga yung mga farmer, yung mga high value crops farmer. So dito na naman tayo sa rice area. Tingnan niyo mga ka-farm, di ba? Kung sakali ay sabi ng may-ari, puro na lang kung sakali. Kung matagalan daw bumaba yung tubig, sana mayroon daw seeds na ipamimigay. Di ba? Kakatanim lang nila noong 15 ng Enero. So, grabe mga ka-farm, di ba? Yan, fully planted na yan diha doon sa unahan dahil matapos na yan. Pero paano? Hindi natin mapigilan yung panahon. Grabe, kawawa lahat ang mga farmer. Yeah. Alright. So, hindi tayo makatuloy dyan dahil parang malalim, mababasa yung natin, buta. Kaya balik tayo at ipakisilip ko sa inyo ang laki ng Agusan River. Pasensya na, medyo yung camera natin ay kurog-kurog ba in Bisaya. Dahilan yan sa siyempre binitbit ko lang yan sa kamay dahil mabigat na tong ko. So, gaya ng dati, hindi na tayo makatuloy sa unahan dahil sobra ng laki ang tubig. Nandun sa unahan makikita niyo mga ka-farm, mayroon din yang mga tanim na mga root crops katulad ng yan, makikita nyo. Hindi maganda ang camera ko kaya basta yan, root crops na kamuting kahoy at saka sweet potato or kamuti. Yung nakikita nyo dyan sa likod ng mga straw ng corn straw ay yan, tapos na yan na taniman. Malaking damages sa rice production. Nandito na tayo mga ka-farm. Guys, ipapasilip ko sa inyo ang laki ng Agusan. Yung current ng tubig ay malakas yung current niya. So, mayroong posibilidad na lalaki pa ito mga ka-farm, di ba? Grabe. Tingnan niyo mga ka-farm. Ito yung Agusan River na kung saan ito ay kapag lumaki ito, maraming mga agricultural production farm na apektado. Hindi rin lahat, hindi lang yung agricultural farm yung apektado, kundi lahat, pati yung mga farmer at saka yung mga teacher na naka-assign doon sa kabilang barangay o tinatawag na barangay Uro. Mahirap talaga dito sa amin kapag ito ay lumaki ang Agusan River. Kaya pinapakita ko ninyo lahat yan na kawawa talaga at apektado, lalo na yung mga farmer na hindi kanilang sariling finance. Kawawa sila dahil kawawa hindi lang sa malaking lilo. Kawawa yung mga farmer dahil kapag ito ay bumaba na ang tubig, hindi na sila makakatanim ulit dahil sa financing. Kung makakatanim at pilitin man nilang magtanim ulit, lumaki na yung kanilang utang doon sa financer. Yun, di ba? Grabe ang lakas ng current ng tubig. So, ingat. So, yung lahat ng mga dito banda mga ka-farmer, mag-ingat ang lahat guys.
magdali ta kay basing malaka. Sa ganitong stage mga ka-farm, para sa akin hindi na to masyado big deal sa may-ari nito kung ito ay dahil ito ay naabutan ng baha. Dahil ito ay patapos na, pero meron pa naman pwedeng ma-harvest, pero para sa akin ay hindi na talaga to kawawa yung farmer dahil siguro 10 times na silang nag-harvest nito, ang tinatawag na ampalaya. So pero kawawa pa din dahil yung tawag diyan, yung katabi nito is mayroon namang ibang gulay, so apektado pa rin kung lumaki yung tubig. So dito tayo dumaan sa ilalim, parang narong turn tayo guys, so kaya parang lumakad lang tayo ng parang nakadapa. Yan. Pero marami pang pwede siyang i-harvest. Kiniwan ko kanino kaya tong hindi natin dati ay nagsasurvey ako noong ako ay barangay agricultural worker, pero ako na may hindi barangay agricultural worker, ako na lang nagbablog. Ako na lang nagbablog din guys. So yun, bilisan natin. So nakalabas na tayo dito tayo kanina. So di ba? At patuloy pa ring lumaki ang tubig. So kawawa at sayang talaga ito mga tanim at gulay. Nangalay na yung kamay ko guys, nangangalay. Tingnan niyo mga ka-farm, di ba? Sayang kung yan nandyan na yung tubig agusan, nandyan na sa gilid, yung iba ay nasusok na. So sure hindi na yan makaka-recover dahil grabe at very sensitive talaga sa tubig itong tinatawag na gulay na bell pepper or atsal. So kaya ito ang iba ay parang kinakabahan na po mga ka-farm, kahit nasa siya slope areas, dahil kumakaway na kayong tubig, syempre kinakabahan na yang nasa ibabaw. So di ba? Simple lang natin na sasabihin na kinakabahan, pero hindi 'yon ang kinakabahan yung mga tanim. Actually, patungo naman diyan sila na mai-harvest, makuha, mapakinabangan naman tong iba, pero pa talaga sila hindi pa talaga pwede sila i-harvest. Yung iba ay merong naapektuhan na ng fruit rot. Fruit rot ay mas lalo yung fruit rot na ito ay tawag ko ito is dahil nalata na yung nabulok ng kanyang tawag diyan, kanyang pungango. I don't know how to name this. Hindi ako horticulture. Basta ito guys, ito yung sign na palaging makaranas ng ulan tong mga bell pepper, at saka madali lang ito magkasakit at madali sila makahanap ng sakit. Makahanap talaga. May nakita ako dito na ibang nalalanta or nabubulok. Ito. 'Di ba? Dahil sa apektado to sila sa ulan-ulan. So, ganoon naman talaga kahit sa tao mga ka-farm. Apektado ang mga tao kung palagi pangit yung panahon. So madali lang tayo magkasakit, gaya din sa mga tanim. So thank you so much for your support guys through watching my videos. Di ba? Pero imposible na maabot to dito mga ka-farm dahil na to. So muna yung way of transportation diri ang lugar guys.
May buntag everyone. Dong, apel ako dong, video dong. Oh. Hastang kuha ah. Ay. Off the record gaw ayo lang yung kuhan ha, basta tayo maglabay yung dalang tuwid. Patay mong jagbong na kapay, abisuran ka. Ha? Patay mong jagbong ba, abisuran ka. So mo ni way sa transportation diri guys. Mga farm. Yung pasahero gini korpo bay kay manay mo siting di kay ihatod. Langanin. Yung makatulong pila ko sambot. Gabi kalisod. Gabi kalisod yun ang kahintang. Wala kayo sapato balik kay tagaan mo duha na bugas. Sawa. Aw. Sawa. Counting. Uy, daghan makabiyahe mo tanan no, daghan kayo sulod. Manay way of transportation diri sa among lugar. Abot na sila. Biyahe lagi mo tanan. Maglitera lang na atagan para ka diri sa babaw. So biyahe ang tanan nga motoran. So mo na siya gitawag pump boat. So mahal kay ang plitihan karon. So ito yung mga
ginagamit dito na pump boot. Mao na ni panginabuhi. Na, mga danghag, kisa na ni. Ka! Lad! Oy! Sama na eh! So ganito talaga ang buhay dito sa amin guys, mga ka-farm. Yung mga tao ay sanay na. Pero kung palagi itong ganito ang situation, baha, grabe, daming pwedeng pira na magastos. Dahil dyan, panglas. Unang sakayan papuntang Bayugan City. So ito naman ay kung ikaw lang isa ang pasahero, pwede kang makapunta doon sa tinatawag na Barangay Oro. Pero kailangan mo ng 400 pesos. So yun ang ano. Pero kung marami kayo is minimum of 10 or minimum ng 10 ay pwede lang na 40 pesos ang babayaran nyo. Di ba? Yan. Ganito ka baha dito. So doon sa banda doon sa kabila mga ka-farm or sa Tabok ba in Bisaya ay maraming mga apektadong mga palayan, maisan. Tapos basta maraming mga agricultural crops ang nadamage sa ganitong baha ngayon. Uyahay kayo kanipay paliton ang isa ani kabalayan murag 3,000 bay ano isa kabalayan? Murag kuan nila kumayagap sa una 35 ni kang mayagap. Mutulid yan eh. Kuan ko mga 20 ka buok ay angko. So diyan may mabuting sa aso kay magkuag abono niya way kabutangan. Ya dapat ang labo. Ha? Dito na kay largong abono dito ba ito? So nandito tayo mga ka-farm sa pauwi na ako. Ay ito na yung resulta dito. Medyo paangat pa talaga yung tubig ngayon. So dinaanan ko na lang to dito mga ka-farm banda. So makikita pa natin dito ay medyo yung kunti na lang yung ano nila. Yung dahon ng palay makikita. Yung iba is lubog na talaga mga ka-farm. So grabe ang damage. Ipakita. Hindi pa to totally damage na ang resulta. After nito mga ka-farm kung ito ba ay totally damage or makarecover ba siya. Pero mostly is hindi talaga makarecover kung lalo na malulubog ito mga at least 1 to 2 weeks. Ito ay lousy na, drowsy yung palay at matagal na ito makarecover kung hindi paluapan ng ulan. Kasi yung mga pag hindi paluapan ng ulan, kapag ito ay bumaba na yung tubig, yung mga dahon ay nababalot sa mga tinatawag na danlak in Bisaya. So yan, sa likod na yan ay kalibil na likod na yung na yan, kulay green is nandun ang tawag yung pinakamen sa Agusan River. Maraming apektado lalo na sa mga rice areas, corn at iba pang mga agricultural production dito sa aming lugar. Ni kasaba nimo.